Lingid sa dalawa, isang aninong nagngingit-ngit sa galit at puot ng mga sandaling yon dahil sa hindi nila pag-uwing iyon ng dalawa. Halos maghurumentado rin ito sa galit dahil nalaman nito na isinama ni Tyrone si Rosenda sa kumpanya sa La Union. Ipinakilala ni Tyrone si Rosenda sa mga tao, kaya lalong nanggigil sa inis ang anino. Sa tindi ng galit at puot nito sa mga nabalitaan, ay ang hardin ni Rosenda na lamang ang pinagdiskitahan nito. Pinagbabasag nito ang mga halaman ng dalaga, pati ang ilang dekorasyon sa labas ng bahay ay pinagsisira nito. Saka halos isumpa sa isipan si Rosenda. Halos lubog na ang araw nang dumating sina Rosenda at Tyrone. Dahil sa pagod sa biyahe, agad na din dumiretsyong mag-asawa sa silid nito. Medyo natagalan kasi si Tando sa pagsundo sa dalawa dahil naabutan ito ng traffic. Samantalang hindi naman na inabutan ni Rosenda ang problema sa hardin dahil agad itong ginawa ni Manang Sita at Tando ng paraan na makita nilang sitwasyong kinaumagahan. Alam na nila kung sinong may gawa nito at alam na nilang dahilan. Sinilip ni Tando kung naroon ang babae nang malaman sa isang katulong na umalis ng maaga ang bruha sa bahay na yon. Ay agad na inayos at pinagpapalitan ni Tando ng halaman ng mga sinira ni Maggie. Pinagtulungan naman ni Tando at ng hardinero nilang pag-aayos ng mga Christmas decor na sinira din ni Maggie. Hindi na ikwento pa ng mga tiya kina Rosenda ang nangyari. Dahil ayaw na ng mga itong mag-alala ang dalawa at ayaw nilang masira ang nakikita nilang kaligayahan ng mga ito ng mga sandaling yon. Kinaumagahan ay sumama din si Rosenda sa pag-report din ni Tyrone sa iba pa nitong mga negosyo at sinasamantala na rin iyon ni Tyrone para makasama at maipasyal o kahit ang kumain sa labas si Rosenda. Halos buong isang linggo ay madalas wala ang dalawa pero sa unang gabi ng simbang gabi ay hindi umalis ang mag-asawa. Si Maggie naman ay 2 araw nang hindi naglalabas. Ngayon ang unang araw ng simbang gabi, di ba? So hudyat na Pasko na at ngayon din tayo makakarinig ng mga nangangaroling, hindi ba? Saka ngayon ko na rin ilalagay sa ilalim ng Christmas tree ang mga regalo nyo. Pwede nyo makita pero syempre hindi pa pwedeng buksan, di ba? Sabi ni Rosenda, sabay kinapa ng bracelet na nasa bulsa niya. Hindi man aminin o magsumbong ng mga kasama sa bahay, alam niyang sinira ni Maggie ang hardin niya. Pansin kasi niyang naiba ang ayos at may mga bagong paso. Hindi rin nakaligtas sa mga mata niya na may halamang nawala base sa obserbasyon niya. Saka na niya kukumprontahin ng mga ito. Alam naman niyang iniiwasan lamang ng mga itong mag-alala siya. Samantala nakapagbihis na si Tyrone. Naligo muna siya bago bumaba ulit. Dahil may gagawin daw sila ni Rosenda at pinababa siya sa sala. Ngayon ang unang simbang gabi at sa palagay ni Tyrone ngayon na din ang tamang pagkakataon para gawin ang kanyang plinano noon pa. Kinuha ni Tyrone ang isang maliit na box na binili niya noon nang mag-shopping sila ni Rosenda. Hirap pa nga siya itong itago. Mabuti na lang at hindi din nakahalata si Tando na nakikita niyang pinipili. Ngayong gabi binalak ni Tyrone na ibigay niya ito kay Rosenda dahil deserve ni Rosenda ang lahat. Nalulungkot nga lamang si Tyrone dahil matapos niyang ibigay ang kanyang sorpresa ay kailangan niyang iwan ng dalaga at para sa kanya ay napakasakit na hindi niya matutupad ang pangako kay Rosenda. Gustong gusto niya. Pero wala na siyang panahon. Sana pala talaga noon pa'y naglakas loob na siya. Ang kaso hindi naman niya alam noon na sa kabila ng lahat ng kanyang sekreto ay mamahalin pa rin siya ni Rosenda. At tatanggapin siya nito ng buong puso. Nakausap niya ang kanyang abogado at ipinangako sa kanya ng abogado nila na gagawin nito ang lahat ng paraan kapag hinarap na niya ang lahat. Umaasa siyang maintindihan ni Rosenda at hindi siya kasusuklaman. Pero alam ni Tyrone na masasaktan na naman niya si Rosenda. Naalala niyang mga sinabi at ipinangako sa kanya ni Rosenda noong 1 linggo na magtapat siya. Nangako si Rosenda na kakalimutan ang mga natuklasan, ang mga narinig. Pero pagkatapos ay pati si Rosenda ay idadamay nila ni Maggie sa kaso. Pati si Rosenda ay mabubuhay na rin ng may takot at babangunguti na rin gabi-gabi tulad niya. Kaya bagamat nakiusap ang dalaga na manatili siya, ginawa ni Tyrone ang tama. Kanina habang nasa banyo si Rosenda ay nag-message siya kay Tando. Ngayon darating ang inaasahan niyang isa sa sorpresa niya kay Rosenda. Pero ngayon din darating ang abogado niya para iayos ang lahat at ilang pulis para samahan siyang sumuko sa batas. Napapunas ng luha si Tyrone ng buksan ng tarheta saka humugot ng malalim na hininga. Matagal na niya itong gustong gawin. Matagal na. Marami nga lang hadlang at maraming balakid. Pinilit ngumiti ni Tyrone at binuksan ang pinto ng silid nila ni Rosenda at bumaba. Isang masagana at masayang hapunan ang pinagsaluhan ni Tyrone at Rosenda kanina at iyon na marahil ang huli. Kaya nga sinulit na ni Tyrone ang mga huling araw na kasama niya si Rosenda. Nang naging huling pagniniig nila ni Rosenda sa resort sa La Union,
ay alam niyang magiging torture sa bawat gabi niyang mga susunod na sandaling wala si Rosenda sa tabi niya. Naging napakamaasikaso ng kanyang asawa at naging napakalambing pa sa mga nagdaang araw na magkasama sila. Kaya lalong dumoble ang bigat ng kalooban ni Tyrone. Lalo na ngayon na nakita niyang mga ngiti at ningning sa mga mata ni Rosenda. Lalo siyang nahihirapan. After dinner ay tinawag ni Rosenda ang lahat. Nagpahanda siya ng beer sa lamesa at konting pulutan. Inayos ni Rosenda ang mga nakabalot na regalo at ilang pang mga parapol sa mga gagawin para sa mga tapat na tauhan ni Tyrone. Surprise yun bukod pa sa regalo nilang personal. Magkatuwang na inayos ng mag-asawa ang mga regalo. Saka sabay na inilagay sa tuktok ang isang malaking star. Saka isinaksak ni Margie ang plug at umilaw ng pagkaganda-ganda ang Christmas tree. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng Christmas tree sa bahay ni Tyrone matapos mamatay ang mga magulang nito. Kasalukuyang nakatingin ang dalawa sa ilaw ng star ng Christmas tree nang hawakan ni Tyrone ang kamay niya at magsalita. After meeting you, at ang sandaling itong pinakamaligayang sandali sa buhay ko, sweetheart. Sabi ni Tyrone sabay halik kay Rosenda na hindi nahiya kahit nakatingin si Manang Sita at Margie. Wala si Tando dahil sinanyasan niyang sunduin ng bisita. Ako din, mahal. Ito ang unang pagkakataon na nakapaglagay ako ng star ng may kahawak kamay at ito rin ang unang pagkakataon ko na makapag-ilaw ng malaking Christmas tree. Ito at ang lahat ng ikaw ang tanging kayamanan ko. Wala na akong hinihiling pa, mahal. Wala kahit ano, ikaw lang. Sabi ni Rosenda, patulo na sana ang luha na dalaga ng bigla itong mapasigaw. Wait. Wala yung background music ko. Margie, ano na, natulala ka na? Sabi ni Rosenda. Ang sweet nyo kasi, senyorita. Sana all. Inutusan ni Rosenda si Margie na patugtugin ang kanta ni Yeng na Ikaw. Saka ito may dinukot sa kanyang short. Habang pumapailan lang ang awiting Ikaw sa malakas na cellphone ni Margie, kinuha ni Rosenda ang kamay ni Tyrone. Saka isinuot ang isang white gold bracelet na pasimple niyang binili noong mag-shopping sila. Hirap pa nga siyang itago ito sa mausisang binata. Pera mo ang ipinangbili ko dyan. Pero galing sa puso kong reason at dahil choice ko ang design, kaya may ambag na din ako. Hindi ko sana sasabihin at itatago ko kasi nakakahiya baka sabihin mo ang kapal ko. Pero couple ano kasi yan? Couple ano, gets mo na yon. Binili ko yan para ipahiwatig sa'yo na tulad ng bracelet na yan, ay mananatili akong nakahawak sa mga kamay mo. Na sa lahat ng oras kahit hanggang sa pag-etches mo, mahal ko. Nangako na ako sa taas na tutuparin ko yon, kahit umayaw ka pa. Sabi ni Rosenda, nangilid ng mga luha sa mga mata ni Tyrone sa labis na ligaya. Napakaswerte niya kay Rosenda. Huli na nga lang ang lahat. Niyakap siya ni Rosenda pero bumitiw si Tyrone. Hindi para lumayo kundi para lumuhod uli. Saka dinukot ang maliit na kahon na nasa bulsa. Tyrone? Mahal. Nagulat na na-excite si Rosenda. Matagal na niyang ini-imagine ang pagluhod na yun ni Tyrone. Rosenda, sabi ni Tyrone kasabay ng chorus ng kanta ni Yeng na nilakasan pa ni Margie. Ikaw, ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Para hinaan na ang sound na ginawa naman ng katulong at humagikik ng tawa. Sweetheart, isusuot ko na to agad dahil hindi ka na pwedeng tumanggi. Sabi ni Tyrone na binuksan ng kahon at ibinigay sa kanya. Matagal ko nang gustong ibigay to sa'yo. Alam mo ba, nung nasa beach pa lang tayo, ito ang gusto kong ialok. Hindi lang ang 1,000,000. Yung 3 wishes mo, natupad ko na, Rosenda. Okay nang itay mo at natulungan ko ng kapatid mo. Yung huli mong hiling, hindi ko natupad. Kasi ako dapat ang lalaking yun. Gusto kong suotin mo ang singsing na ito, Rosenda, bilang patunay na akin ka. At ako'y sa'yo lang. Mahal na mahal kita, Rosenda. Gusto kitang pakasalan sa lahat ng simbahan, pero hindi ko yun magagawa sa ngayon. Kapag dumating ang sorpresa ko sa'yo ay kamumuhian mo ako, Rosenda. Pero Rosenda, mahal na mahal kita.
Sabi ni Tyrone na isinuot nga sa kanyang isang Princess Cut diamond ring. Tumulo ang luha ni Rosenda. Lahat na lang sa buhay niya kakaiba. Kakaibang honeymoon, kakaibang lovemaking, kakaibang boyfriend. Pati proposal niya kakaiba din. Ngayon lang siya nakakita na nagpo-propose pero hindi siya tinatanong ng will you marry me? At ang hiling lang ay suotin niyang engagement ring at para ano? Hindi niya gets. Naguguluhang sabi ni Rosenda. Magtatanong pa sana si Rosenda kung anong sorpresa at kung bakit nito sinabing masusuklam siya. Pero hinalikan na siya ni Tyrone. Nagpalakpakan naman ng mga taong naroon dahil sa proposal ng binata. Tapos na magpalakpakan ng mga katulong pero isang walang tigil na palakpak ang narinig nila mula sa pintuan. Well. Bravo. Magaling. Sabi ng babaeng nakatikwas na naman ang kilay at kulay brown na brown. Walang iba kundi si Maggie. Katabi ang isang batang lalaking matangkad at yukot tumayo. Wow! Bravo! Ang gandang eksena naman ninyo. Sabi ni Maggie na humakbang palapit sa kinaroroonan ni Tyrone. Agad naman napalingon si Rosenda sa nagsalita mula sa pintuan. Si Tyrone naman ay parang hindi na nagulat pero agad humarang sa harapan ni Rosenda at tinago ang dalaga sa likod niya. Pero matapang na umalis si Rosenda sa likod ni Tyrone. Alam ni Rosenda na gusto siyang proteksyonan ng asawa. Pero hindi siya takot kay Maggie. Kahit magrambulan pa sila ngayon, matirang matibay, ipin sa ipin, laway sa laway. Kakalbuhin niya si Maggie, subukan lang nitong sirain ang moment nila. Leave us in peace, Maggie. Bakit nandito ka pa? Sabi ni Tyrone na hawak si Rosenda. Oy, aba, tama-tama ang dating mo, Maggie. Nagpailaw na kami ng Christmas tree. Pwede mong hanapin ang gift mo, meron ka dyan. Kahit isa kang Grinch ng Pasko. Sabi ni Rosenda na hinarang ang katawan kay Tyrone na akala mo'y nasa action movie. Pwede mo na palang kunin kasi baka wala ka na sa Pasko eh. Sabi ni Rosenda na relax pero may pangiinis. Pasensya na nakalimutan kong ilista ka pa sa raffle. For family and friends lang kasi yun, hindi kasamang mga epal at ampon. Dagdag pa ng dalaga. Pero pwede kitang i-consider, medyo maawain naman ako sa alagang hayop. Ilista na lang kita, don't worry. Pangiinis pang lalo ni Rosenda. Sweetheart, huwag mo nang sirain ang mood mo. Ang mabuti pa, sayaw ka na lang. Margie, patugtugin mo nga yung paborito kong kanta. Sabi ni Tyrone na iniiwas ang asawa sa posibleng gawin ni Maggie. Kakaiba kasi ang galit at lisik ng mga mata ni Maggie. At napansin yun ni Tyrone. Hindi naman din nakaligtas kay Rosenda ang panlilisik ng mga mata ni Maggie nor Cubes. Nakita niyang tumaas ang kilay ng babaeng haliparot at nanigas ang panga. Alam niyang pikon ito kaya lalong masarap talakan. Pero bigla itong ngumisi. Nagising na naman ang ugali nitong minana niya sa lolo niyang si Satanas, saka tumingin kay Tyrone. Magpakasaya ka, Tyrone. Dahil bilang ng mga masasaya mong sandali. Mananahimik sana ako pero mas binigyan mo ng halagang pititsuging babae na yan. Sinabi ko na ito at sasabihin ko ulit. Hindi ako papahig na ibang makinabang sa pinaghirapan ko. Sabi ni Maggie. Kung hindi ka din lang mapapasakin ay hindi ka rin pakikinabangan ng iba. Mas gugustuhin ko nang mabulok ka sa kulungan. Kaysa mapakinabangan lang ng kusinong langaw na gustong-gustong makatungtong sa kalabaw. Sabi ni Maggie. Isang malutong na sampalang pinadapo ni Rosenda sa nagulat na si Maggie. Sinong langaw ha? Hoy, kalapati ako. Sumusobra ka na sa kahibangan mo, Maggie. Alam ko ng lahat kaya wala ka nang pwedeng ipanakot kay Tyrone. Kung makaasta ka para inaagawan ng asawa. Dakdak ni Rosenda na nakahanda ang kamay na kalmutin ng mukha ni Maggie ng mahulas ang makapal na make-up. Hoy Maggie nor Cubes na nag-aasal magic sarap. Isa ka lang sampid sa bahay na to na isinisiksik pa ang sarili kahit wala naman ang koneksyon sa may-ari. Sabi ni Rosenda. Alam mo kung ano ka? Isa kang makatinghigad na gustong-gusto ng kamutin at tirisin ni Tyrone. Isa kang hayok na linta na gustong-gusto ng manipsip ng binting hindi mo naman pag-aari. Laban ni Rosenda. Umalis ka na, Maggie, bago pa kita budburan ng isang sakong asin at tunawin ng kumukulong tubig para maging sabaw ka at magkasilbi. Isang sampal din ang napala ni Rosenda sa galit na si Maggie. Susundan pa sana ito ng isa pang sampal ni Maggie pero nasalo ni Tyrone ang kamay nito. Tumigil ka na, Maggie. Itigil mo na ito. Simula pa lang wala kang karapatang gawin ito. Namumula sa galit na sabi ni Tyrone. Wala nang pinipiling lugar si Maggie. Sobra na ito. Ano man ang namagitan sa atin, noon yon ay dahil lamang sa panloloko mo. Tapos na, Maggie. Tapos ng pananakot mo.
Magdiwang ka na dahil susuko na ako. At baka nga parating na ang mga pulis sa mga oras na ito. Sabi ni Tyrone sabay sulyap kay Rosenda. Aaminin ko na. Akong may kasalanan sa lahat. Si Rosenda nang may karapatan sa mansyon na ito. Siya nang bagong may-ari at dahil tinanggap ni Rosenda ang proposal ko. Kasabay niyon ay tinatanggap lahat ni Rosenda ang lahat ng ari-arian ko, Maggie. Kaya wala ka nang mapapala maliban sa 2 milyon sa bangko mo. Sabi ni Tyrone. Tyrone, hindi! Nagulat si Maggie sa sinabi nito. Hindi niya gustong narinig. Ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Tyrone, no. Nag-usap na tayo. Ayokong maiwan. Nag-usap na tayo. Bakit? Bakit naman? Sinabi ko naman tanggap ko ang lahat. Itatago ko rin ang sekreto mo. Ititikom ko rin ang bibig ko. Kaya bago ka pa nagtawag ng pulis. Tyrone naman eh. Sabi ni Rosenda na nawala bigla ang tapang at biglang nagpanik nang sabihin ni Tyrone na parating na ang mga pulis. Ganon din si Maggie. Nagulat ito sa sinabi ni Tyrone. Nagulat din ito na sabihin ni Tyrone na may paparating ng pulis at aamin na ito. Masisira ang mga plano niya. Hindi. Hindi yun ang gusto niya. Panakot lang niya ito kay Tyrone para hindi siya paalisin. Para naroon rin siya sa tabi ng lalaki. Kahit hindi na siya sipingan nito. Basta naroon siya malapit kay Tyrone. Hindi niya kayang mawala si Tyrone. Lalong tumindi ang puot ni Maggie kay Rosenda. Alam niyang ito ang dahilan ng biglang pagdedesisyon ni Tyrone. At nasa babae pang lahat ng dapat ay sa kanya. Magkamatayan na. Hindi siya papayag. Hindi siya papayag. Sa isip-isip ni Maggie na lalong nagwala ang kalooban. Hayop kang babae ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sigaw ni Maggie na sinamantalang pag-iyak ni Rosenda sa pagkarinig na susuko na si Tyrone. Bigla niyang hinablot ang buhok ng umiiyak na si Rosenda. Saka ito ibinalibag sa kasamang lalaking nakaantabay sa likod ni Maggie. Agad sinalo ng lalaki si Rosenda at ginapos ng kamay sa leeg ng dalaga. Pumalag si Rosenda pero matulis na bagay ang sumalubong sa paningin niya. Bigla namang kumilos si Tyrone nang hablutin si Rosenda sa harap niya. Susunggaban na sana niyang lalaking sumalo dito. Pero nakita niyang matulis na bagay na nakaamba sa leeg ni Rosenda. Nagpanik si Tyrone at may nag-flash na isang eksena sa isip niya. Nabigla din ang mga katulong na nakamasid lamang ng mga sandaling yon. Napaantanda si Manang Sita at napakapit naman sa isa't isa sina Margie at Nermalyn. Ang isa pang katulong ay nagsiksik sa likod ng sopa at napayakap sa hardinero nila. Sige! Sige! Subukan niyo lang na gumawa ng maling hakbang. Lalaslasin ang anak kong leeg ng pakialamerang babaeng ito. Sige! Sige, Tyrone! Subukan mo lang na lumapit, mamamatay ang babaeng ito at ikaw ulit ang dahilan ng pagkamatay katulad ng pagkamatay ng anak-anakan kong si Marjorie. Sige, ulitin mo ang pagkakamali mo. Dahil lang sa kadamutan mo. Sinabi ko na, Tyrone, kung hindi mo rin lang ako makukuhang mahalin, hindi ka pa kikinabangan ng iba. Dahil aalisin ko sa landas ko ang mga buwiset. Sigaw ni Maggie. Ikaw ang buwiset. Ikaw ang halimaw, Maggie. Wala kang puso, ikaw ang sakim, isa kang duwag. Napakasama mo talaga. Bitiwan mo ako, hoy! Maggie, lumaban ka ng patas, duwag ka. Pakawalan mo ako, kakalbuhin kita. Sigaw ni Rosenda pero lalo lamang dumiin ang kutsilyo sa leeg niya. Kaya lumikha na ito ng mababaw na sugat at dumugo. Dahan-dahang humakbang si Tyrone palapit sa kinaroroonan ni Rosenda. Wala siyang pakialam kung malakas ang buhos ng ulan. Naroon sa may garden ang asawa niya. Nakayuko habang patuloy na umiiyak.